Masama bang magsuot ng gano'n ng may asawa? As if naman napapatol ako kung meron man. Sobrang laking kasalanan na ba nun? Na-trauma kasi ako sa pamamahiya niya. I am 27 and turning 28 na. Married pero wala pang baby. Ever since bata pa ako until nagdalaga at nag-asawa, hilig ko na talagang magsuot ng sleeveless, short at dress. Pero appropriate naman tignan at hindi naman halos hubad na. Iilan nga yung damit kung may kamay kasi kahit sa dress ay puro sleeveless talaga. Ewan ko ba, hindi ako komportable na may manggas. Hindi naman ako banasin pero dun talaga ako komportable sa ganung suot. Ang pananamit ko ay nakadepende din naman sa okasyon at lugar na pupuntahan. Kamakailan lang ay nagpunta kami sa lola ng asawa ko. Kapatid ng tunay niyang lola. May sinadya kasi kami na medyo malapit lang kasi sa amin yun. Wala namang okasyon kaya may sasadyain lang talaga. Mabilisan lang at hindi naman naabot ng 1 hour. Naka-shorts ako ng high waist at semi-crop top. Pero hindi pa naman nakikita yung aking tiyan. Pagdating namin sa kanila ay nasa loob sila ng bahay. Habang ako naman nag-aantay na nakatayo sa loob ng terrace nila. And then paglabas niya sa akin ay agad napatingin. Alam mo yung mata na pairap tapos ibinubulong sa mga kapatid niya. Ramdam ko naman na ako yon pero dead ma lang ako afterwards. Pinaupo nila ako tapos diniretsa agad ako at ang sabi ba naman, ining ayaw ko niyang suot mo. Hindi ka dapat nagsusuot ng ganyan kasi may asawa ka na. Lalo na mag-a-abroad ang asawa mo, maiiwan ka ditong mag-isa. Akitin yan sa mga lalaki. Ang mga tauhan ko, hindi pwedeng ganyan ang suot. Ako nung nag-abroad ang asawa ko, 15 years, hindi ako nakapagsuot ng ganyan kahit isang beses. Nashock ako na parang tutulo na yung luha ko. Anong mali? Anong nagawa ko? Sabi niya pa sa asawa ko, aba utoy, wag mo namang papayagang magsuot ng ganyan ng asawa mo. Hindi magandang tignan. Sa susunod na magkita tayo at ganyan pa rin ang suot mo, yan lagi ang pupunahin ko sa'yo. Hindi tayo magkakaigi. Nung mga time na yan, gusto ko na lang maging isang patatas na nakabaon sa lupa sa sobrang kahihiyan. Oo, mga lola at pinsan ng asawa ko lang anandun. Pero diba sobrang nakakahiya? Kung ayaw niya, sana pinag-usapan na lang namin privately. Sana ganun din ang ginawa niya sa asawa ko. Sa sobrang paggalang ng asawa ko, napa-oo na lang siya sa lahat para walang problema. Habang pauwi kami ng bahay, tahimik lang ako at walang kibo sa sasakyan. Diretso ako sa kwarto at doon na ako nag-breakdown. Sobrang iyak na ako kasi halos sasabog na yung kalooban ko sa sobrang kahihiyan. Sabi ng asawa ko, hayaan ko na raw kasi hindi ko naman daw sila laging nakikita. Swerte na nga daw sa isang buwan kung magkita kami. Kaya medyo nahimasmasan ako. Sabi ko sa asawa ko, masama ba yung ganon? Di ba tinanong ko naman sa'yo lahat ng isinusuot ko bago ako umalis? At kahit saan man magpunta. Sabi niya wala naman daw masama tsaka kasama ko naman daw siya. At ayos naman daw yung suot ko. Buti na lang maunaway ng asawa ko at todo suporta sa lahat ng bagay. Ilang araw na yung nakakalipas pero pag naiisip ko sumasama ang loob ko. Na parang ano ba? Sobrang laki bang kasalanan yun? Sabi ko pa sa asawa ko na magulang ko nga hindi ako pinagbabawalan dahil wala namang masama sa sinusuot ko. Tsaka bawal na bang magsuot ng gano'n ng isang may asawa? As if naman napapatol ako kung sakali man. Mami Len, sobrang na-trauma kasi talaga ako sa pamamahiya. Like, pwede mo naman akong kausapin ng solo, wag mo lang ipahiya. Gusto ko lang tong i-share at gusto ko maglabas ang saloobin ko. Mami Len, kung may advice ka po, ay tatanggapin ko at magbabasa rin ako ng sasabihin ng mga commentators mo. Huwag sanang mabash at naniniwala pa rin ako na kung walang nambabastos, walang mababastos. Letter sender, Ana ng Laguna. Baka naman kasi ang gusto'y nakapinyang tela ka at may pakpak ang manggas. May abanikong dala or nakaduster na may garter sa bewang. Ang pananamit ba ay base kung dalaga or may asawa ka na. Kapag maayos sa sarili, feeling dalaga. Tapos pag hindi ka nag-ayos, isisisi sa'yo na kaya ng bababae ang iyong asawa. May ganyan talaga mapanghusga. Ikakatwiran pa na mainit sa mata kaya nababastos. Ma-justify lang ng ibang lalaki yung mali nila. Hindi yun doon. Kasi kaya kami nababastos kasi bastos kang talaga. Sana dinipensahan ka ng asawa mo sa mismong harap nila. Na-approve naman sa kanya yung suot mo at hindi yung sa bahay ka lang i-comfort. Lalo na't ganyan yung side niya. Alam mo kasi sa panahon ngayon, tedma ka sa sasabihin ng iba. Basta't komportable ako, gusto ko yung ginagawa ko, sinusuot ko. Hindi sa inyo nanggagaling ang kinakain ko, wala kang ambag sa buhay ko. And most of all, supportive yung asawa ko, nating wrong. Sa description mo, hindi naman malaswa yung suot mo. Tsaka sabi mo, lola na, matanda na. Siguro kasi base na rin yun sa kinalakihan nila. Hamo na, yun sila conservative. Mapuna, mapanuri, panghusga, matanglawin. Tsaka siguro na iyamot yun kasi hanggang terrace ka lang. Na dun mo lang inanta yung asawa mo at hindi mo sinabayan ang pagpasok. Feeling ko lang ha dun yun. Lambingin mo na lang sa ibang paraan. Kulang lang yan sa lambing. Mabilis lang mahuli ang mga kiliti niya. Tsaka sabihin mo kung maglolo ko. Huwag isisi sa high waist na short mo. 2025 na. Hindi na uso yung trahe de boda ka mo.